Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ng sino mang kumain nito. At ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman." Dahil dito ay nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paanong ibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay mananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman, ang sino mang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito ay mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang, namatay sila bagamat kumain niyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Nakakagulat. Nakakapanghinayang. Nakakatakot, nakakalungkot, nakakaingkit. It pays to be good. Kahit maliit na bagay na ginagawa nating kabutihan, bumabalik din pala sa atin. Ano pa kaya kung marami ang nakakinabang sa mga kabutihang ginagawa po natin? The goodness that we do, bumabalik din pala sa atin. Habang tayo'y nabubuhay pa, at pagka tayo ay umaalis na. Malaking inspirasyon ang buhay ni Father Luciano. Hindi lang po bilang kapatid na pare, at bilang tao. We don't have control over death. Kung alam lang po natin kung kailan po tayo mawawala rito, gagawin na natin ang lahat na kabutihan hanggat maaari. Ang kamatayan, minsan ay tinatanong natin, anong mangyayari sa atin pag mawala na tayo? Will we be reduced to nothing? Mawawala na lang ba po tayo? Mga kapatid,
51 years ay napakabata pa. 51 years is an age too young to die. Marami pa sana tayong inaasahan para sa edad na yan. Si Father Luciano, hindi lamang siya nagpahayag ng mabuting balita. He did not only quote the Bible, but he lived on it. Maraming mga nasabi na tungkol sa kanya, sa mga eulogies. But the best eulogy that we could give to him ay yung hindi natin makalimutan. Yung buhay niya na ibinigay para sa bayan ng Diyos. The only thing that he could bring along with him is the love that he shared and touched so many people. Bata, matatanda. So ang tanging bagay na hindi natin makalimutan ay ang pamana ng kabutihan ng kanyang iniwan po sa atin. Siya'y hindi naman katulad natin na lumaki dito sa Pilipinas, pero ang puso at isipan niya ay para sa atin, mga Pilipino. Unconditional service. Hindi natin mabilang ang mga taong humanga sa Kanya, sa mga parokyang dinaanan niya. Pagkilala ko sa Kanya, napakasimpleng tao. Ito po ang inaasahan po sa atin ng Diyos, to live a simple life. Ang simpleng pamumuhay ng isang Kristiyano ay hindi mahirap sumunod kay Jesus. It is very easy for us to follow Christ when we live a simple life. Ngayong Lunes, dadalhin na natin siya sa libingan ng mga kaparian. Ngunit ang hantungan ni Father Luciano o nino man sa atin ay hindi yung paglalagakan ng ating mga labi. Ang kanyang hantungan ay ang Diyos na nagmahal sa Kanya. Makalimutan man siya sa darating na mga panahon, everything will pass away. Pero ang Diyos na nagmahal sa Kanya ay hindi siya maaaring kalimutan. Natatakot tayong isipin ng kamatayan. Pagpunta ko rito kanina, nang makita ko niya, kahapon nang makita ko siya, kanyang mukha. Nasilip natin ang kanyang mukha. Reminds us na mayroon din po tayong katapusan upang papaalala po sa atin na sana manatili tayong mapagpakumbaba katulad ni Father Luciano, na hindi tayo pwedeng mapataas at mapagmayabang kahit anumang mga tagumpay na ginawa po natin.
Ayaw natin pag-usapan ng kamatayan. Pagka tayo'y humarap nitong katotohanan ito, ayaw nating pag-usapan. Sa issue ng kamatayan, ayaw nating pag-usapan. Sino ba sa atin na nag-isip na si Father Luciano ay mawawala bigla? Kaya nagulat po tayo. We are in pain and in sorrow. Marahil maraming mga tao na natutong magmahal sa Kanya ang nagtanong, bakit siya pa, Lord? Sa dami-daming mga tao, napakabait na tao, and yet He died na naghirap. He suffered so much na hindi natin inisip na magkaganon, ano ho. Pero in suffering, hindi siya nag-iisa. Kung mayroong mas naghihirap pa na hindi natin maihahambing ay ang paghihirap ni Kristo para sa atin. Marahil in His suffering ay ang pagtanggap niya na sa kanyang paghihirap, He suffered in communion with the sufferings of Christ. When you love, you really have to suffer. When you serve, pag ikay naglilingkod, you really have to suffer. When you offer your life, it means suffering. Maghihirap ka rin talaga. Ngunit, may pangako ang Diyos. There is life. Ang buhay na iyan ay kaloob, regalo ng Diyos sa mga taong namuhay para sa Kanya. Katulad ni Father Luciano, if you have a chance to serve, serve. Kung mayroon kang pagkakataon maglingkod, maglingkod ka. Nang may katapatan, na may sakripisyo, at may pagmamahal. If you have the chance to lead, lead. May pagkakataon kang mamuno, ayusin mo ang pamumuno. Ito ang mga bagay na hindi makakalimutan sa atin. Ang bagay na kinatatakutan natin sa kamatayan ay baka makalimutan na tayo ng tuluyan. If you want to be remembered, do something worth remembering. Yun lang naman po eh. Do something worth remembering if you want to be remembered. Hindi natin makalimutan si Father Luciano. Sa napakaikli lang po ng kanyang paglilingkod bilang pare, and yet he had shown a shining example. You should be the light of the world for others to see it and to give glory to God. Magbigay kadakilaan sa Diyos. Mga kapatid, kami po ay nagpapasalamat. It is always a challenge for us na mga kapatid na kaparian ni Father Luciano. It pays to be serious in our ministry, to be focused on our mission. A true missionary. Ang mission ay hindi amin. Hindi natin ginagawa ang ating mission. We don't create our mission, ika nga. We are only a participant of that mission. Nakikibahagi lamang po tayo sa misyon ni Kristo. At ang misyon na iyan ay nanggagaling sa puso ng ating Panginoon. Sa mga ginagawa po natin, sa pagsasabi nating mission, mayroon pa akong mission sa buhay, the source of that mission comes from the very heart of Jesus.
Kung natatakot man tayo na hindi sapat yung ating kakayanan, katulad po ni Father Luciano, he joined the Missionary of Divine Providence. Ang pagiging simpleng tao, ang simpleng pamumuhay, simpleng pare, no? Nagpapaalala po sa atin of God's divine providence. Hindi tayo dapat mag-alala kung ang gawain po natin ay ang misyon ng Diyos. No amount of security in life, no amount of healthy living would guarantee us long life. But what guarantees is eternal life. Ito ang ating hilingin sa Panginoon na igawad kay Padre Luciano, ang buhay na naghihintay para sa Kanya at para sa ating lahat na nakikiisa sa gawain para sa Diyos. We live for God and we die for the Lord. Amen.